Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat. At dakilang pagkataon, galog mo sa amin sa araw na to, na ikaw amin nasamba. Napasalamatan na purihan sa lahat na kabutihan, pag-ibig, habag mo sa aming buhay. Thank you so much, Lord, for the great privilege and opportunity given to us. Today, Lord, to be here, to bring me here safe, Lord, into the sanctuary, to worship you and praise you with the sacrifice of praise, Lord. So the first leading prayer about dearly beloved pastor, with the Almeida, and in time prophet of God, please, and when the most servant delivered with love and message to the brethren, and I by sit and cast out hindrances in our midst right now, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise. Glory, honor, and thanksgiving, and majesty, only to our loving God. Father, as we Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved evangelist, Will Destal Almeida, the end-time prophet of our loving God, and we remember cheers the blessed memories and precious teaching of our beloved son, Pastor Lina Comon Almeida, and all beloved children, and all blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, sa lahat po natin mga webcast viewer na nanonood sa buong daigdig. Magandang araw po sa inyong lahat at sa ating lahat mga bisita ni Akaron. Palakpakan po natin ang Diyos. Palakpak tayo. Amen. Praise the Lord. Sinong pinagpapala? Lahat tayo'y pinagpapala. We feel and we send the holiness of God in our midst today. Pinagpala tayo. That's why, pag-aralan natin sa araw na ito, ang itawag na, why is it important to live a life of holiness? Why is it important to live a life of holiness? Bakit daw importante sa ating buhay na mamuhay tayo sa ating buhay na mayroong kabanalan? Amen ba? Amen? Intindihan nyo ba? Why is it important to live a life of holiness? Bakit importante na mamuhay tayo sa ating buhay na mayroong kabanalan? Because holiness is the characteristic of God, nature. Ang kabanalan, ito po'y ugali at batasan kinaiya ng ating mahal na Panginoon. God's nature ito, ang ginatawag na holiness. Dahil ang Diyos natin ay banal. Amen? Amen? So that is why that is the very core of His being. Ang pinaka-importante nga bagay sa Diyos ay ang iyang pagkatao ay banal. Amen ba? So only as we encounter God in His holiness, as we really are, it is possible for us to see ourselves as we really are. So importante po sa ating buhay, kailangan posible kuno nga dapat makita natin sa ating sarili kung ano tayo katotoo sa harapan ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Everybody serves the Lord. Kung tayo ba ang sinusuot ba natin yung kabanalan ng Diyos? Nakikita ba sa buhay natin ang pagkabanal ng Diyos? Really are. So it is possible for us to see ourselves, kaya makita natin yung sarili as we really are. Kung ano ba tayo sa harapan ng Diyos? Kristiyano ba tayo? Sumusunod ba tayo sa kalooban ng Diyos? Ang kabanalan ba ng Panginoon nasa atin? Nakikita ba natin sa ating sarili who as we really are? In the sight of God? Kung tayo ba'y sumusunod sa may kabanalan?
O nandito pa sa loob natin ang kabanalan ng Diyos? Because the nature of God, ang characteristic is holy. Kaya sabi ng Biblia, magpakabanal tayo dahil atong Diyos binaglingkuran ay banal. Amen ba? Pag-ibasa, the book of Isaiah chapter 6 verse 1 up to 4. Praise the Lord. Sa aklat ng Isayas, kabanata 6, ang talata ay 1 hanggang 4. Noong taong mamatay ang Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. 2. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga sirapim, bawat isa'y may 6 na pakpak, na may 2 na nagsisitakip ng kanyang mukha, at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. 3. At nagsisagawang isa't isa, at nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. 4. At ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig na sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin Diyos. So in the view of God represented by Isaiah, nakita dito nga ang Diyos talaga na nakaupo sa langit sa kanyang trono ay banal, banal at banal na Diyos. Everybody say praise the Lord. Amen ba? Amen? Nakita sa panahon na Isaiah, nagsigawan isa-isa nang nagsasabi, banal, banal, 3 beses pa, banal ang Panginoon ng mga hukbo, at ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. So in view of that, sa panahon ni Isaiah nakita talaga nga ang Diyos na pinaglingkuran natin ay banal. Holy, holy, holy is the Lord of hosts, and the whole earth is full of His glory. So nakadito kay banal man natin Diyos. Holiness is the characteristic of God's in nature. So that is the very core of His being. Only as we encounter God in His holiness. So it is possible for us to see ourselves as we really are. Kailangan kuno makita natin sa sarili natin kung ano tayo. Who really? Gaano ba tayo katotoo nga ang Diyos ay nananahan sa puso natin kung tayo ba mayroong kabanalan? Dahil ang Diyos natin pinaglingkuran ay banal. Banal na banal ang Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen ba? Amen? So what is the value of holiness? Ano ba yung the value of holiness? When you speak of holiness, holiness is beautiful. Amen? Amen? Ang kabanalan pala ay kagandahan. We see the beauty of God in His holiness. Pag tayong Kristiyano, nakita natin sa ating sarili, we see ourselves who really are. Kung isuot po natin ang kabanalan ng Diyos sa buhay natin, mga minamahal, nakikita sa atin ang kagandahan ng Diyos. The holiness is beautiful. Ang Diyos is a beauty. The holiness is the beauty of God. So, ikaw Kristiyano, sumusuot ka ng kabanalan because we speak of holiness. Nakikinig ba kayo? Pag mag-preaching, walang labas-labas, tayo. Kaya importante po ito. At isit aside nyo muna yung mga cellphone. Kaya before beloved Tate live in the Philippines, nagbalik sa Amerika, nagsalita sa mga manggagawa. Kuya, please, ituro nyo sa church. Kailangan ito nga. During the worship, during the service, walang maghawak ng ilang cellphone. Ilagay sa tabi. Kaya ang social media ginagamit ng kaaway upang madistract ang ating concentration. Instead na makinig tayo ng preaching, makikinig ng Bible study, makapagpuri, madamang presensya,
madistract ng cellphone, social media, ang ating isipan, marami tayong nakikita mga demonyo doon. So, imbes pagpalain tayo sa pagsamba natin, mapunuan tayo ng banal na espiritu, dahil panay ka bukas ng cellphone, na-distract ka ng mga demonyo ang kikita mo. Imbes Holy Spirit ang papasok sa puso mo, masamang espiritu. That's why, tinuturo po natin yan. Kaya importante ang Diyos ay banal. Dapat magpakabanal tayo. What is the valuableness? Ulitin ko, the valuableness is holiness is beautiful. God chose us and set apart for His glory. Ang Diyos pinili tayo upang ilagay tayo dito, ilayo tayo. Set apart for His glory. Para sa kanyang latian. Our lifestyle reflect the character to God, who called us to Himself, as we believe that He calls us to be holy in order to reveal His grace, mercy, and love to a broken world. Yan ang kagandahan ng kabanalan ng Diyos. Amen ba? Oh? Tinawag tayo ng Diyos upang ilagay dito apart, ilayo tayo sa sanlibutan para lang sa kanyang kalwalhatian. Naintindihan nyo ba? So our lifestyle, meaning lifestyle, yung pamumuhay natin, reflect the character to God who called us to Himself. Sa nakikita ang kagandahan ng kabanalan sa buhay natin, sa lifestyle natin, everyday routine of our life, in your home, in your work, in your office, wherever you go, our lifestyle will reflect the character to God who called us to Himself. Tinawag tayo para sa kanyang sarili lang, hindi sa sanlibutan. We believe that He called us to be holy. Niniwala tayo, tinawag tayo ng Diyos upang tayo maging banal, upang in order to reveal, upang ipahayag sa kanyang grasya, awa, to love, to a broken world. Hindi natin pwede mahalin kiting wasak na sanlibutan. Purang hindi nyo naintindihan. Ang nakaintindi, sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Holiness is beautiful. So tinawag ka ng Diyos para our lifestyle will reflect sa karakter sa Diyos. Ibig kaya niya, ugali ng Diyos. Ang Diyos ay holy, holy, holy. So dapat tayong Kristiyano, banal, banal, banal sa lahat ng dating pamumuhay. Ngayon, may i-reflect ko sa inyo. I-reflect. Noon, nung bago pa tayo naging Kristiyano, di wala naman ditong tinawag ng Diyos ng mga milyonaryo na. Sino bang tinawag ng Diyos dito na milyonaryo na noon? Wala. Halos lahat tinawag ng Diyos mga mahirap. Amen? Para ano? I-reveal sa Diyos from His grace, mercy, and love. Para mapakita sa libutan nga from walang-wala tayo, zero. Sinunod natin ang Diyos. Ngayon, nagpatutuo tayo. Nakaka-bless yung mga testimony ng kapatiran. Since they met the Lord and served the Lord until now, dati, halos hirap na hirap ang buhay. One day, one eat lang. Lumalakad sa bahay, papuntang sambahan, naglilinya sila, grabing kahirapan. Ngunit, ang salita ng Diyos, pinamumuhay nila. Sinunod nila ang salita ng Diyos, nagpatuloy. Ngayon, anong testimony? Lahat sila nakatapos ng eskwela. Pinagkaroon ng mga tahanan, mga lupa, pinagpapala sila. That is the grace and mercy and love from our loving God. Isipin natin, huwag tayo papasok sa ting wasak na sanlibutan. Ngayon, pinagpala na tayo, binigyan tayo ng trabaho, pinatapos sa eskwela, pinatrabaho tayo, ngayon di opisina na tayo. Ang tawag sa atin mga office girl, mga office boy. Noon,
Service natin, sinilas lang papuntang trabaho. Ang service natin, kadilakad. Ngayon, terrible. May 2 wheels, may 4 wheels, pinagpapala tayo. Ito yung nakalulungkot. Dahil nakatrabaho na tayo, pinagpapala na tayo from the grace, mercy, and love of our loving God. Itong nakakalungkot. Bakit? Dahil may pira na tayo, makabili na tayo ng mga damit, iba-ibang klaseng damit, mabili na natin. Kung minsan, nasusobrahan natin yung ating pamibili ng damit. Naiuyon na tayo sa uso ng sanlibutan. Kung ng sanlibutan, piting na piting yung palda, makikita yung puwet, pencil cut, spaghetti cut, serena cut, ginagaya na rin natin. Dati, nung wala pa tayong trabaho, grabe yung pagsunod natin. Yung mga blouse natin, ang lalaki, ang luluwag, ang mga palda natin, grabe yung babalon. Hindi makita yung bukaw-bukaw sa atong tiil. Ngayon, above din na yung palda mo. Pit na pit pa sa ilok mo yung damit mo. Pit na pit pa sa baywang mo. Dahil bakit office girl ka na? May trabaho ka na. Nakakalungkot, mga minamahal. Nakalimutan natin na sa umpisa, saan tayo nagmula. Huwag natin alisin ang kagandahan ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo makabayad sa kabutihan ng Diyos. Lalo ka dapat magpakabanal. Dahil bakit? Mayroon ka nang ibili ng damit mo na tamang-tamang sobra sa kabanalan. Hindi yung i-shortcut mo na yung damit mo. Ano bang purpose mo? Magpasiksi? Magpaakit? Mga minamahal, you destroy the beauty of holiness in your life. Sinisira mo ang kagandahan ng kabanalan nyo sa buhay mo bilang Kristiyano. Especially, ginagamit ka sa pulpito. Choir member ka, either adults choir, pero wala naman ako nakita ang adults choir nagpasiksi. Wala naman mga ngipin yan. Amen. Halos nakikita ko yung mga nagdadalagahan ng children's choir. Kasi dalaga na, children's choir pa rin. Pero nagida na 15, 16, nag-umpisa na sila itong adolescent stage. Kaya nagpapaganda na, nagpapasiksi na, nagpapapurma na, nagpapaakit na. San puting-puti na yung mukha o yung paa maitim. Hindi parehas. San maitim yung mukha, ang liig maitim. Hindi maganda tingnan. Amen. Lalo na naging youth ang single choir, lalo na kung naging finest choir ka pa. Alam niyo ba yung meaning ng finest? Finest. Kaya, nirecall ko lang, choir member ka, you belong to the finest choir. Ano bang meaning ng finest, Brother Anthony? Alam mo? Wala ka balo? Kaya pala, piting din yung pantalon mo. Amen? Amen. Kasi hindi mo pala naintindihan yung finest eh. Sa ating seminar, dati itong sa choir, ang seminar, bawal yung slim kayo, piting na pantalon kahit sa brother. Bawal yon. Bawal gana yung hanggang dito lang sa hawak. So kailangan, insaktong sukat. Kasi, para hindi natin basira yung the holiness is beautiful. Ang Diyos, kagandahan loob ng kabanalan. Our lifestyle, pakinggan niyo ako, our lifestyle reflect the character to God.
who called us to Himself. Tinawag tayo para sa Diyos, hindi para sa sanlibutan. Hindi para sumunod ka sa uso ng sanlibutan. Oh, our lifestyle reflect the character to God who called us to Himself. Tinawag tayo para sa Diyos. Ang sundin natin nga kanaiya karakter ang kabanawalang iba ang ating mahal na Panginoon. Not this word, not in the movie, not sa mga taong, mga artistang sinusunod natin sa libutan, kung anong kasuotan na. Because we believe that He calls us to be holy in order to reveal His grace. Tinawag tayo maging banal upang ipayag natin ang kanyang grasya, awa sa mga tao na hindi natin mahalin itong wasak na sanlibutan. Not to love this broken world. Bakit sabi broken world? Broken world. Wawasakin tayo ng mundong ito. Masisira yung ating pagkakristyano. Amen? Ano bang kaibahan nun? Nagtrabaho ka na lang. Naka-opisina ka na, may trabaho ka na. Lalo dapat magsuot ka ng kabanalan para makita ka ng ka-office mate mo, maiba silang paningin sa'yo. Uy, Esther, iba-iba talaga yung kasuotan mo ah. Maria Clara ka. Adi, nakita nilang the beauty of God in your life. Because your lifestyle reflect the character to God. Iba ka. Pinasahi ka sa ila. Hindi ko ikaw ang mukuyog sa uso nila. Kaya the meaning of holiness, binabalik-balik natin. To be holy means to be separated from the world of sin. To be holy is to be separated from the world of sin. Separate tayo sa libon na kasalanan. Sin, darkness, kadiliman, and the devil, by faith in the Lord Jesus, God chosen one and holy and beloved. Tayo po'y mga pinili ng Diyos. Amen? No? To be separated from the world of sin, darkness, and the devil. By faith in the Lord Jesus Christ. Hinggan yun, ang nangyari, tayo patuloy ang sumusunod sa uso ng sanlibutan. Yung co-teacher natin, sunod-sunod din tayo. Yung ka-office mate natin, sunod-sunod din tayo. Bakit? Ayaw mo magpatalo nga sa kasiksihan? Bahala, titingnan ka ng Maria Clara. Bahala at sabihan ka ng Luciang. Mas maganda yon. Bakit? Na-trending ka sa kanila. Nga naman, nakita sa iyo ang kagandahan ng kabanalan ng Diyos sa buhay mo. Na dapat sila mamangha, uy, ang haba ng palda mo, ang sangyad na sa sahig. So, sundin ka nila. Ang ganda ng blouse mo, Esther. Hindi makita yung kilikili mo. Sundin ka nila. Walang mahilas ang mga lalaki makita sa'yo. So nakita nila ang the beauty of God in your life, in your lifestyle. Lalo ginagamit ka sa pulpito. Yung mga taong espiritual, makakita sa inyo, maprovoke, mainis, matisod, maraming komentaryo. Rami ako nakikita, pinipigilan ko lang yung sarili ko na ma-rebuke ta kayo. Ay ayaw kong masaktan kayo. Kayong kung rebuke, isuspended ko naman kayo, baka sabihin nyo, grabe si stricto si Kuya Andy. Minsan, yung anak ko, sarapit eh. Munta kami sa araw, paglabas sa grabe, murag yung palda niya, murag sirina. Kung naun sa ka. Ilis siya. Paglabas, gumawrang yapon. Luwag-luwag na gamay papa. Di wala tayong pinipili kahit anak natin. Dahil kaluwasan ito. Sabi nga ng isang pastor
Kung ikaw nga pastor, hindi mo tinuturo ang holiness sa pulpito, wala kang karapatan umakyat sa pulpito pang mangaral. Sabi yan. If you're a pastor, you didn't teach holiness in the pulpit, you have no authority to bring the word of God in the pulpit because ikaw mismo nga pastor, walang kakabanalan. Bakit? This pulpit is holy. Di ba pagharap ni Moses? Pagharap ni Moses sa the burning bush, sa pinit, tanim nga nagkakalayo, umaapoy. Habang palapit si Moses in the mountain, nakita niya ang Panginoon nag-reveal ng fire sa pinit, the burning bush. Apoy, nagsasalitang apoy. Gumuguhit, nagbibilog na dila, gumuguhit doon sa tablet of stone. Shh! Sumusulat ng 10 commandments. Habang pakyat si Moses, sabi ng boses, ang boses ng Diyos, gabing kapangyarihan, nanginginig. Pagsalita ng Diyos, nag-tremble ang mountain. Moses, tanggalin mo ang iyong sandalyas. Ang big sandalyas, sinilas. Dahil ang lugar na tinutungtungan mo, ito po ay banal nga lugar. Kung saan kumikilos ang banal nga espiritu, diyan ang Panginoon, yung lugar na yan tinutungtungan mo, is banal nga lugar. So pag tumungtong ka dyan, pumatong ka dyan, kailangan banal ka. So if you acquire members, those fine singles, kumakanta ka, tumutungtong ka dito sa pulpito, umaakyat ka dito, kumakanta ka sa Diyos. Yung kinakantahan mo na Diyos, hindi Diyos. Diyos at buhay, totoong Diyos, banal, banal, banal. Dapat if you stand here in the pulpit, because this pulpit is a holy place, nandito matagpo natin ang presensya ng Diyos. Like Moses, habang nagsalita ang Diyos, ang presensya ng Diyos, nanginginig ang bukid. Si Moses, sabi ng Panginoon, tanggalin mo Moses. Ibig sabihin, tanggalin, alisin mo yung iyong pagkatao, maging banal ka, maging pukli ka. Yan ang ibig sabihin. If you stand in the ground, in the pulpit, see to it that your heart will pure, holy, perfect, and righteous. Kaya hindi po tayo naging hypocrite dito. Sa pulpito ka lang banal, magandang uniforme mo. Siyempre, uniforme nyo. Pero pagdating mo sa opisina mo, makita mo stura mo. Nakakatisod. Pit na pit, naka-t-shirt ka pa, kitang kilikili mo, palda mo. Grabe. Nakakatisod. Kaya kung na-t-shirt ako, matagal na ako nawala. Kasi marami ako nakikitang kapatiran, kahit sa mall, sa labas. Tisod na tisod ako pag nakita ko. Pero naayaw ko rin sila ang matisod, mahiya. Ako na lang umiiwas. May makita ko sa mall, grabe kasuotan, basta ganun-ganun lang ako. Ang ginagawa ko, magtago na lang ako. Ako na nagtatago. Uy, baka makita ko ng kapatiran. Ang naproteksyonan ko, pag nakita ko, mahiya na sila sa kasuotan nila, baka hindi na sumamba. Yun ang burden ng nanguna. Pero kung ikaw Kristiyano, dapat ayusin mong pagkabuhay mo. Para may makita sa labas, mabless sa'yo. Hindi yung matitisod sa'yo. Kaya alam mo yung mga inamahal, kung makatisod ka ng isang tao, sabi ng Biblia, kung makatisod ka sa isang tao, sumakay ka sa pambot, pumunta ka ng dagat, gitna ng dagat. Talian mo yung liig mo ng pise at bato, lukso ka doon. Ganon ang parusa ng tao nakakapatisod. Para mag-suicide ka doon sa gitna ng dagat. Kung nakakatisuran kasi yung kapwa. Kita mo? Hindi pala basta-basta. Eh dapat tayong Kristiyano makita sa atin. Our lifestyle reflect to the character of God. Para makita, ma-reveal sa atin
ang kanyang grasya, biyaya, pag-ibig. Maraming tao maligtas. To be God chosen one, holy and beloved, and inherit the riches of His glory. Dapat tayo mga pinili ng Diyos. To be God chosen one, holy and beloved, mapagmahal, and inherit the riches of His glory. Pag naging banal ka, ikaw po'y magbana ng kayamanan ng kalulatian ng ating mahal na Panginoon. Because to be separated from the world of sin, darkness, and the devil by faith in the Lord Jesus Christ. Kaya hindi po basta-basta ang ating paglingkod sa Diyos, mga minamahal. Amen? Amen. Kung sa lupa, gusto mo mag-abroad, kailangan mong passport. Papuntang langit, what is the passport? Holiness is the passport to heaven. Ang kabanalan itong passport natin papuntang langit. Pag wala kang passport, di ka makapunta sa abroad. Amen? Sa langit din, pag wala kang passport, hindi ka makapunta sa langit. Yung passport sa langit, yung kabanalan. Holiness is the passport to heaven. Amen ba? The Lord severely commanded Christians to be holy because without it, no man shall see the Lord. Yan ang passport natin. Yan o. Holiness is the passport to heaven. Sa Biblia and the Scripture, the Lord severely commanded. Marami na siyang sinasabi. Christian to be holy because without it, no man shall see the Lord. In all your getting, get holiness. Sa lahat mong gawin, kailangan kunin mo, sa tanan mong kunin mo ang kabanalan. Basa. Hebrews 12:14. Paano ka mapalangit, wala kang kabanalan? So, hito ka lang sa lupa magmana. Sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 12, ang talata ay 14. Praise the Lord. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Palakpakan natin Diyos. So we serving the Lord, naglilingkod tayo sa Panginoon ilang taon na nakalipas. Ngunit ilang taon na tayo naglingkod sa Diyos hanggang ngayon, wala pa rin tayong kabanalan. Sabi ng Biblia, holiness is the passport to heaven, without which no man can see the Lord. Wala makakil sa langit, makakita sa Diyos harap-harapan pag wala kang kabanalan. Wala kang kapayapaan sa lahat ng tao, magulo ka sa mga tao, wala kang kabanalan, without which no man shall see the Lord. Eh, paano ka makaharap sa Panginoon? Hindi ka makaharap sa Diyos dahil hindi ka banal. Dahil hindi ka makatingin sa Diyos sa kanyang kagandahan ng kanyang kabanalan. Bakit? Masusunog ka. Kaya ikaw mismo, hindi ka banal. Kaya kung banal ka, kaya mo harapin ang Diyos. Kaya bakit? Parehas kayo banal. That's why the Bible say, without which no man can see that. Walang kabanalan, walang isa makakita sa Diyos. Because holiness is the passport to heaven. Kaya hindi natin mabantayan ang sarili natin minsan, mga minamahal. Nadadaig tayo ng kaaway. Nabibira pa tayo ng kaaway. Bakit kayo nabibira ng kaaway? Kasi katabi nyo palagi yung cellphone nyo. Kasi sa cellphone, marami ka makita. Iba-ibang klaseng demonyo dun. Iba-ibang klaseng demonyo. May puti na demonyo, may itim na demonyo, may kulot buhok na demonyo, may inchik na demonyo, may Korean na demonyo, may itang na demonyo. Sa cellphone, marami makita ang demonyo. May pogi nga demonyo, may gwapa nga demonyo, may nakahubo nga demonyo, may pangil nga demonyo. Daming demonyo dun sa cellphone. Ikatabi mo palagi yun. Matulog ka, madaling araw na. Kaya hindi ka na makagising ng umaga, magpuri kay maron.
Napuyat ka sa cellphone. So na-captured na ni Satanas ang isipan mo by means of social media. Yung obligasyon mo sa Diyos na dapat masigla ka, mainit ka, magpuri, sumigaw, magpalakpak, mabating presensya, mapaluguan ang Diyos, makita mong kapanangin. Wala na. Bakit? Winasa ka ni Satanas. Mamagitan ng social media. That's why sinabi ni Beloved dito yun, Kuya, ituro nyo tanan sa mga station. Sabihin niyo, mag-ingat, magbantay ang mga kapatid, especially mga ginagamit sa cellphone, sa social media. Kaysa sirain ng demonyo ang isipan natin. Yung anak namin skin-kin, hindi namin pinatanaw ng cellphone ay. Kaya minsan, napindot, demonyo na. Yung isa kong cellphone, wala na. Nasuglan ng virus. Wala na. Yung G8, hindi naman pakinabang. Karon, yung isa naman, ng regalo sa akin, hindi na. Naglakuha naman, naghahacking. Puro pa niya. Laro niya tanan dito, grabe, taga-abot ng 120 ka. Download. Kaya, laganon yung Facebook ko. Huwag ka na mag-Facebook ka. Huwag ka maghawak ng cellphone. Grabe. Maka-destroy. Hindi na makapuri. Hindi na kay dito lang. Delikado mang minan, ma-impluwensya tayo ng demonyo sa libutan. Mag-ingat. Mawala sa atin ang kabanalan ng Diyos. Ulitin ko. To be holy means to be separated from the world of sin, darkness, and the devil by faith in the Lord. That's why ang sabi ng Panginoon, tayo pinili ng Diyos upang maging banal, mga minamahal at tagapagmana ng kayamanan sa kanyang kaulahatian. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Bakit sinasabi po yon? Nasa Bible po yan. Bakibasa. 2 Corinthians chapter 6. Verse 14 up to 18. Praise the Lord. Sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 6, talata ay 14 hanggang 18. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya. Sapagkat anong pagkikisama, mayroon ang katwiran at kalikuan. O anong pagkikisama, mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. 15. At anong pagkikipagsundo, mayroon si Kristo kay Bilyal. O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? 16. At anong pagkikipag-isa, kaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila. Magsialis kayo sa kanila. Palayo, separate. At magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Maghiwalay. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. 18. At ako'y sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin Diyos. Ang utos ng Diyos. Walang agreement pag-uyunan ang taong sanlibutan sa mga Kristiyano. Justios, Rebulto, Bilyal, walang pag-uyunan. Walang pag-uyunan yung sanlibutan makasasalan sa mga katwiran, sa mga matuwid. Wala. Kaya mga katrabaho, office meet nyo, mga classmate nyo, sanlibutan sila, wala kayong pwedeng pagkasunduan. Sabi ng Biblia, maghiwalay kayo. Lumayo kayo sa kanila. Huwag kayo, humiwalay kayo sa kanila upang tanggapin ta kayo. At ako maging anak, ako maging ama nyo at kayo maging anak ko. At kayo, pamanahin ko ng buhay na walang ganun. Yan po ang ulinis. Sabi ng Biblia. Huwag kayo makipamatok ng kabilan sa mga di magsisampalataya. Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran sa kalikuan? Wala.
Anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Wala. At anong pakipagsundo mayroon si Kristo kay Belial? Anong Belial? Ribulto yon. Diyos. Anong bahagi mayroon ang sumasamba sa di sumatay? Wala. Wala tayong bahagi sa nila. At anong pakipagkaisa? Mayroon ang templo ng Diyos. Templo ng Diyos tayo sa mga Diyos-Diyosan. Sila mga Diyos-Diyosan sila. Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya na sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila. Mananahan ng Diyos sa atin. At lalakad ako sa kanila. Samahan ng Diyos wherever we go. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking mga bayan. Paano ka samahan ng Diyos? Kung nakihalubilo ka sa mga taong mga sanlibutan. Mabihag ka sa kanilang mga ginagawa. Makamundong gawain lang madadala ka. Di wala tayong agreement sa kanila, wala. At trabaho mo lang sila. Sa trabaho lang. Pagkatapos, wala tayong relasyon nga malapit sa kanila. Pagpauli, uli sila ba? Ikaw puli ka rin sa imong bahay. Babay. Kung anong ginagawa nila, hindi ka pwede makiuyon. Di wala tayong pagsamahan sa mga taong sanlibutan. Hindi ka mainggit sa ilang kasuotan. Hindi ka mainggit silang mga ambisyon sa buhay. Pabayaan mo sila kung anong porma nila. Kaya kitang Kristiyano, kahit sabihin magsaya ka pa na, ano pang isuot ni mo diya, sa mata ng Diyos, gwapa ka. Sila, kay sanlibutan, wala man ang Diyos kanila. Kaya tanan nga pagwapo, papugi, pagwapa, himuon nila. Tanan. Ano na lang, ipang lagyan ng tsuk, mga kilay, tangan. Sus, Ginoo. Kaya kakalungkot sa mga Kristiyano minsan. Nakikita ko. Hindi na kontinto. Linika ka na ng Diyos, pinagwanda ka na, pinagwapa ka na. Huwag mo na baguhin. Gagawin piki ang dagway mo. Kung ang bibig mo itom, pabayaan mo na. Kung bibig mo puti, pabayaan mo. Kung green ang bibig mo, brown, pabayaan mo na. Ayaw po tangin ng pangpapula, pangpapink, para sabihin mo, pupus-pus ka pa. Ano ang pambibig mo? Kaya nagpapaakit ka, para sabihin niya, uy, red lips. Guwapa, red lips. Mawala ka sa kabanalan sa Diyos, kapatid. Bahala na. Kung sa itsura ni mo, basta ikaw ay pure nga magwapa sa harapan ng Diyos. Pag-preaching, makinig kayo. Ay sige, labas-labas. Para mapakinggan yung salita ng Diyos. Kaya sayang yung salita ng Diyos, hindi nyo mapakinggan. Hindi nyo mapamumuhayan. Kaya ang pagsamba natin dito ay sa Diyos tinudanay. Amen? Hindi po tayo nagsamba dito ng parang pabiro-biro lang. Kaya importante po yan. Yan ang sabi ng mga pastor. During preaching, pagpupuri, maging sincero sa loob ng sambahan. Kaya yung sa Moranto, nagkikwentuhan doon sa baba. Tawanan, sabi ni mga pastora. Mayroon nagbabible study dito, pati doon sa baba. Mayroon din nagbabible study yun, mga pastor din. Pinag-rebuke sila. Nagalit pa sila nang na-rebuke. Una-una, ang namatay si Inying Ramos. Sunod, 5 yon sila. Grupo. Mag-Bible study, mga pastora, sa puro ng kayo, mag-Bible study. Hindi nakikinig. Ano nangyari? After 1 month, patay yung isa. Sunod naman, inatake. 5 sila, sunod-sunod na ngamatay. Dahil bakit? Ano sabi Mama Dear? Yan. Pag hindi kayo sumunod sa salita ng Diyos, hindi kayo sumusunod sa mga nanguna ng ngaral, kalaban niyo ang Diyos. Hindi niyo kinakalaban yung preacher. Hindi niyo kalaban yung pastor mo. Ang kalaban mo ang Diyos. Kaya ulitin ko, nung Wednesday preaching ko dito, nung nag-preach ako doon sa Karaskal, Kusada, may isang part-time pa yun, part-time pa preach sa Lanosa.
Pag uwi sa Lanusa, nag-house to house sa kapatiran, siniraan ako. Sabi niya, hindi ko naintindihan yung preaching niyo din. Hindi ko naintindihan. Ano ba yan? Walang kabuhay-buhay. Sabi ng preacher natin, Brad, huwag kang magsalita na ganyan. Kung hindi ka nakaintindi, ayaw na magsalita sa iba. Dito ka sa akin, kay paliwanagan kita. Yung preaching na rin preacher, testimony ng buhay niya noon. Bago sa naging preacher. Wala sa naging preacher sa gusto niya, ang kagustuhan niya, kundi sa kanyang sinseridad pagsunod sa kalooban niya, ginawa siyang preacher. Prayer ng mga pastor. Ano nangyari? Salita nga salita. After 1 month, yung anak niya, Binatilyo, dalaga ba to? Nabanggaan ng rural transit, wasak, patay. Kaya hindi po natin mabiro ang Diyos, mga minamahal. Nang doon na kami, pinaliwanagan ko. Pinatuntahan ko pa rin dahil pag-ibig ang Diyos. Sabi ko, hindi tayo natutuwa na may nangyari sa kapatiran. Hindi natin sa hinisisi. Kaya sabi ko, may mga problema kayo. Huwag kayong punta-punta kung saan magtanong, hindi sila makaintindi. Dagdagan ang problema nyo. Damayan ka mo sa kasamaan. Dito kayo magtanong sa mga preacher nga sakop ng CDO sa nanguna sa inyo para mapaliwanagan ka mo. May saan-saan nagpatanong-tanong ibang preacher, dinagdagan pa. Ano nangyari? Distraction. Di umiyak sila. Pinapuntahan ko, binigyan ko ng pera. Diyos, pag-ibig ang Diyos. Nalulungkot kay Brad. Hordin, patawarin niyo ako. Wala problema, Brad. Ang Diyos magpatawad. Kaso, huli na. Nawala ng kinabuhi sa iyong anak. Grabe iyak! Grabe iyak! Pati asawa niya. Hordin, magpakain ito. Yan na. Nagsisi, nagpakumbaba, huli na. Gilamayan ng anak. Kaya hindi ito tayo pa basta-basta magbiro sa Diyos. David, yung aming pinapangaral, salita ng Diyos po yun. Para sa ating kabutihan yan. Dahil hindi, walang preacher nagtuturo ng kasiraan ang tinuturo sa kabutihan. Pag sumunod ka, pagpapalain ka. Kung hindi ka sumunod, sa iyo na yan. Kaya sa Biblia, to obey is a blessing, but to disobey is a curse. Pag hindi ka sumunod, sumpa yon. Pero kung sumunod ka, pagpapala. Wala tayong magawa. Yan ang nature ng Diyos. Sa Biblia, huwag kayo makisihipo sa mga bagay na marumi. Ay yung mga bagay na marumi, magkakasala ka dyan, huwag mo hipuin, huwag mo hawakan. Sabi niya, at kayo'y aking tatanggapin. Alam mo makasira sa iyong cellphone, mabarumihan ka, huwag mo na galawin. Para tanggapin ka ng ating mahal na Panginoon. Magsialis kayo kanila. Humiyo na magsialis kayo. Mga barkada mong sanlibutan, sabi, magsialis kayo sa kanila. Magsihiwalay kayo. Alis o hiwalay. Sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin. Sinabi ko to sa inyo, minamahal. Dahil ganoon ang pasanin pagmamahal ng nanguna sa iglesia. Kahit hindi nyo kami balawe, hindi nyo kami respetuhin nyo lang salita ng Diyos. Bahala na kayo. Basta kami, take it or leave it, hook or by crook, ipangaral namin ang salita ng Diyos. Dahil yun po ang buhay namin. Ngayon ito, may preacher dati, sinabi niya bulok ang sistema ni Brandi sa CDO. Bulok daw ako eh. Bulok ang sistema ni Brandi dito sa CDO. Bulok daw ang sistema ko. After 1 week, makatapos sa fasting, nagpasting pa. Inatake, muntik nito namatay. Nangirig. Walang ibang naglihan, si abang lingkod mo pa rin. Lord, give him a second chance.
to the first leading malapastor ng pagkakasalan. Nangihi na, wala na, lambot na. Naglakdyo na, pinakagat na ng asawa ng tinidor. Wala na. Pero ang Diyos mahabagit. Tapos, nagulat ako, nagising. Kuya, salamat, kuya. Sabi ko sa Diyos ka magpasalamat. Malis na dito. Dahil hindi niya kaya ang patakaran daw dito. Pero siya nagsabi nga bulok. Gisingin ka para magpuri alas 4, bulok ba yan? Turuan ka para maayos ka, bulok ba yan? Kung ikaw nga sabi nga bulok, ikaw ang bulok. Bakit ayaw mong magpasakop? Ayaw mong sumunod? Kaya dumating sa iyo ang palo. Ngayon, sa habag ng Diyos at awa ng Panginoon, prayer man na pastor, ilang taon na kami sa CDO, 31 years, sa December maging 32 years na. Kung bulok ang sistema dito, kami nang pinatay ng Diyos. Ako prangka kung magsalita. Kung bulok ang aming sistema dito, matagal na kami pinatay ng Diyos. Di wala kami ibang doktrina sinusunod dito, kundi doktrina ng church, doktrina ng mga pastor, policy, standard ng church. Wala kami nagmamayabang diri, wala kami nagpahambog. Di wala naman kami pagmamayabang. Ang amo, trabaho lang espiritual. Habang may lakas, may buhay kami, sakripisyo kami. May ituro ko, hook or by crook, wala ko pakialam, basta yung buhay namin. Kung sabi yung bulok sistema namin, ang Diyos magpaalis sa amin dito. Ang Diyos magpahalo sa amin dito kung bulok sistema namin. Walang problema kami. Pwede man nag-uwi sa Manila, sa Iloilo, may bahay man kami. Wala mang problema doon. Hindi mang may magutuman doon, kaya pensyonada man yung kapatid ko. Ako, marami kong trabaho doon. Pwede ako mag-driver sa tricycle doon. Pwede ako mang-hold up doon. Mabuhay kami. Pero habang nandito kami, kinahabagan kami ng Diyos, manatili kami. Kaya kung gusto nyo magligtas ang inyong kaluluwa, mahalin nyo ang Diyos, mahalin nyo yung mga manggagawa. Sumunod kayo, rumespito kayo kay kami. Grabing pagmamahal namin pagrespeto sa inyo. Kung mangaral man kami, wala kaming ibang personal na sinasakitan kayo. Salita ng Diyos ang aming pinapangaral. Lahat yan nakasulat sa banal na kasulatan. Wala akong pinagpangaral ng salita ko. Ang pinapangaral ko, ang salita ng Diyos. Sabi ni Pablo, I'm not preaching myself, but I am preaching Jesus. I'm not preaching myself, sabi ni Pablo, but I'm preaching Jesus. Jesus ang pinapangaral ko, hindi po yung sarili ko. Masakit ang salita ng Diyos, masakit. Pero kung pusong puno ka ng papakumbaba, napakasarap yan. Is sweet as honey. Matamis pa kayo sa dugos kung marunong ka magkapresit, tumanggap, magpakumbaba. Pero kung grabing garbo, pride mo, lahat na salita ng matamis, sa'yo mapait. Pero kung humble ang puso mo, lahat na salitang masakit, masarap sa'yo yan. Dahil bakit? Yung salita ng Diyos, yung nagtutuwid, nagbigay aral sa ating buhay upang tayo magbana ng buhay na walang hanggan. Wala lang buhay natin, wala naman. Ulitin ko. Our lifestyle reflects to God character. Ang ating buhay may kabanalan nag-reflect sa batasan ugali ng Diyos upang tayo pagpapalain ng ating malapay. Everybody say, praise the Lord. Last na lang, Lucas 1:35. Luke chapter 1 verse 75. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 1, ang talata ay 75. Sa kabanalan at katwiran sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. Amen. Praise the Lord. Sa kabanalan at katwiran sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. Lahat ng ating araw, every day of our life, lahat ng gagawin, araw-araw,
kinanglan sa kabanalan tayo at sa katwiran sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos. Dahil lahat ginagawa natin araw-araw na sa harapan natin ang Panginoon. Saan man ka maroon, sa kuiba man ka, sa basakan, sa bukid man ka, sa opisina, sa trabaho mo, sa lahat mong ginagawa, sa harapan ka ng Diyos, nakikita ka ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, sa kabanalan at katwiran, sa harap niya, sa lahat ng ating araw. So wala kang lampasin. Hindi lang pagsandi, banal ka. Magandang kasuotan mo. Hindi lang Wednesday, banal ka. Okay kasuotan mo. Hindi lang Friday, banal ka. Okay kasuotan mo. Pag Lunes, Martes, Wibes, Sabado, saan ka na? Yun. Araw-araw. In holiness and righteousness before Him. All the days of our life. All the days of our life. Araw-araw nating pamumuhay. Kabanalan, katwiran ka sa harapan ng Diyos. Hindi wala ka maitago sa Panginoon. Lahat tayo hayag sa harapan ng Diyos. Kaya mga minamahal, Holy Supper natin ngayon. We have to cleanse ourselves. Inisintang puso natin sa harapan ng Panginoon. Kaya wala tayong magawa. Swerte tayo dahil ang ating mahal na pastor, totoong propeta ng Diyos. Kaya nanatili tayo dahil sa unat dalangin ng ating mahal na pastor. Mga beloved children. Kaya sama-sama tayo maglingkod sa mahal na Panginoon dito sa dako ng Cagayan de Oro City. Wala naman tayo magawa kung tayo lang. Marami tayong kahinaan. Marami kaming kahinaan din. Marami kaming mga kapagkakaulangan sa buhay. Dahil sa unat dalangin ng ating propeta, na natili tayo mga kapatid. Magpatuloy tayo sama-sama maglingkod sa bensinsiro. Sa unat dalangin ng kanyang propeta, mga pastor. Magtulungan tayo, magmahalan, upang marami pang tao maligtas. Linisin at puso isipan natin. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. I give it. Replies, I will obey. I will leave it. Dedicated to the honor of your name. Labat, Lord. Lead at your service. Godly will I wait for your command. Sing it, Lord. I trust you, oh, Jesus. you deserve it. I delight within the guidance of your grace. Here I am, and I long to do your will. Here Here I am, I follow follow your your command. Here I am. Here I am, Jesus.
my calling is open. Here I am, Lord. Here I am. Here I am. Hallelujah. And I belong to you. Here I am. Kabagay kami, Lord. Kaluyi kami, Lord. Pasayluwa kami. Jesus, hallelujah. Kaluyi kami magpuubos. Pasakop sa magpakabalaan. Kabahala. Here I am, Lord. Here I am. And I belong to you, Lord. Here I am. Jesus, hallelujah. Here I am. Until my calling is full. Here I am. Lord, here I am. Here I am. Lord, here I am. Here I am. Sing it, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Salamat sa iyong kabutihan. Kaya hindi kami magpakabalaan, Lord. Hindi kami magkita sa iyo. Sayang lang paglingkod namin sa iyo. Kapag dating ng panahon, hindi man lang kami makakita sa iyo. Kaya sikapin namin sa araw-araw namin pamumuhay, magpakabanal kami at matuwid sa harap mo, Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Mga minamahal, abang nabatit ang pasensya, maginulsul kita. Susiyon tang atong puso. Dahil sagrado nga butang kini ang pagtik ng Holy Supper. Kaya ingon diri, sa kanunay nga atong gikaon kining tinapay. Okay na inom ang kupa. Inapakita natin ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa pag-anhin. Kaya bigyan sino ang kumain ng tinapay at uminom ng kupa nga hindi takos, siya po'y magkasala sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Kaya ang bawat isa magsusi siyang kugalingon. Aya siya mukaon sa tinapay o mainom sa kupa. Kaya ang mukaon o mainom nga dili takos, magakaon, mag-inom siya sa tunglo siyang kugalingon. Wala niya dagan importansya ang lawas sa Ginoo. Ngunit inungdan, daghan nagluya, daghan naging masakiton, ang uban nangamatay, eh wala na ito tagan importansya kini. Hallelujah. Jesus. Kunita na itong pan, mga minamahal.
Ang tinapay, simbolo sa lawas, Ginoo, na durog tungkol sa iyo. At sa kuman, sa iya papasalamat. Iya kitipik-tipik ang tinapay at sinabi, kainin niyo ito aking katawan nga nadurog dahil sa inyo. Gawin natin ito sa mga laalasag. Hawakan tang grapes, maminamahal. Simbolo sa dugo ng Panginoon. Ito magpatawad, maglinis sa ating puso isipan. Sa patapos sa hapunan, yan kinuha ang kupa at sinabi, itong bagong testamento sa aking dugo, gawin niyo ito sa palagi sa pag-alaala sa akin. Hallelujah. Sing it, hallelujah. Praise the Lord, we worship Christ. We thankfully song, we live that good for him, Jesus. Thank you so much, Father Lord. We worship and praise you, we thankfully choose. Thank you so much for the love, for the mercy, for the compassion, Lord. Forgiving to us, Father. You say forgiving us, Lord. Pinatawad mo kami. Pinipay mo kami, Lord. Salamat sa pasensya. Ang mga tawad mo. Inuwan mo ang iyong pagkabalan. Hallelujah! Jesus. Purihin natin ang Diyos mo minamahal. Awitan natin siya. Huwag natin sayangin niyang presensya. Pinapanabas natin siya. Jesus. Salamat, Lord. Salamat. Jesus. Mami na mahal, samtang nabatyagan pa natin pasensya. Lahat tayo'y dumalangin, mga muyo kita sa ating mga problema. Opo, wala Panginoon, salamat sa kabutihan sa iyong buhay. Sa mga sanang ito, may kami nagapatawaran sa iyo. Ang dami mga sakamali, Lord. Lord, inibay mo mga lawan mo, Lord, pangawakan mo sila, tulungan mo kami, kabagan mo kami, Lord. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo kami, maging karapat-dapat siya. Maging banal sa iyo lahat ng pamumuhay. Pagalay mo ang karamdaman at yung problema namin. Pagpalay mo kami sa lahat ng bagay. Hallelujah, tuloy ka maglingkod sa iyo, Lord. Hallelujah, kami mga batiro nga nang pangawagan mo sila. Pagpalay mo sa material, pinag-spiritual na bagay, Lord. Dalangin yung propeta mo na pastor. Nasiga kami tanan sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah.
Patong kamay yung isa sa ulo, ang isa sa patong siyang ulo. Ang isa nakataas, upo malapay mo bang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo kami, Lord. Tulungan mo kami, Jesus, hallelujah. May napraptak na isang dalay mala pastor. Cast out, di mo si promise cast out in the name of Jesus. Be healed, be healed, be healed. Right now, from the best in financial defense of God. Jesus' name, be healed. Problems of best in God. In Jesus' name. Poverty be gone, weakness be gone, Lord God. In Jesus' name. Amen. Bless the Lord. Hallelujah. Palapakan natin, Diyos, mami na mahal. Tayo tumayo. Bayo kamot, lukso kita. Tulo ka bisis. Singgit kusog. Halapos Lord. Halapos Lord. Halapos Lord. Amen.